Nakakalung po. Dapat po sa inyong mambabatas, manggagaling. Hindi po yung political dynasty ang tinututukan nyo. Marami pong nangangailangan at taong bayan ng mga mamamayan sa bansang Pilipinas. Naghihirap dahil sa mga korupsyon na nagaganap na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Ang problema po ng bansa natin ay korupsyon. Dapat po ang mga magbabatas ang gawan niyo po ng solusyon kung paano po masusugpo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Ito po, at tandaan po natin, hindi po dahilan ang mga political dynasty na kung saan kaming mamamayan ang pumipili kung sino po ang karapat-dapat na iupo sa poder ng kapangyarihan. Marami po tayong problema na dapat tutukan ng mambabatas. Nakikita po natin yung mga maliliit na mga nanunungkulan, mga kapitan, mga barangay kagawad, Bausi Desk Officer, BNS, BSW, lupong tagapamayapa, mga bantay ba, mga sa inyo sa nasyonal. Pero sa konting pagkakamali, binibigyan agad ng aksyon. Hindi man lang mabigyan ng magandang honorar o sahod ang mga maliliit. Ayan po ang hinaing ng ating kababayan na si Aling Bet. Grabe kasi ang pinaggagawa sa administrasyong ito. Nako, kung ano-ano ang mga inuuna, kung ano-ano ang mga inaatupag. Samantala, marami ang mga naghihirap. Samantala, mga kababayan, ito, matindi ito. Nako, itong tuta ng Senado. Isa sa mga tuta ng nasa Senado, yung pinakatuktok sa kanila, mga kababayan. Mukhang makukulong na po at mukhang matutulad daw ito sa kanyang lolo. Nako, Oh my God. alam nyo na kung sino ito, mga kababayan. Huwag na nating pagtagalin pa at pakinggan natin si Ate Harold Respicio. Yan po. Ang petisyon na ito ay para i-cite ng indirect contempt si Senate President Vicente Soto III. Yan ay inspired ng same case din na ikinaharap ng kanyang lolo noon sa kasong Inre Vicente Soto noong 1949. Same indirect contempt na case at na-convict yung kanyang lolo doon at same din ang ginawa ng kanyang lolo doon. Ang ginawa ay criticize ang Supreme Court. Sinabihan ang mga miyembro ng Supreme Court ng evil at incompetent at sinabihang pakitan na silang lahat doon at i-purge ang mga miyembro ng Supreme Court. Ang tanong, pareho ba ang ginawa ng current Vicente Soto III as Senate President ng Senado ng Pilipinas? Halos kapareho po dahil sinabi niya na mali ang desisyon ng Korte sa impeachment case ni Sara Duterte at dapat magkaroon na ng charter change para ilagay sa tamang lugar ang Supreme Court para hindi mapakialaman ang mga ginagawang kalokohan ng Senado at para na rin sinasuggest niya na dapat na rin palitan ang mga miyembro ng Supreme Court. Sir, sinasabi mo ba na yung nakalagay na feature sa ating konstitusyon ngayon na checks and balances na i-check ng Supreme Court kung nagkakamali kayo ay dapat amyendahan? Ibig mo bang sabihin ayaw ninyo na mabantayan kayo? Dahil maliwanag naman po sa batas ang nakalagay yung 1-year ban rule. Kapag ang kaso na isinampa ay pasok sa 1-year ban rule, ay dapat hindi na pwedeng isampa yung impeachment case na iyon. Dito sa kaso na ito, isinampa yung unang mga impeachment complaint kay Sara noong December, rinefer siya doon sa Committee on Justice noong January. At sabi ng Supreme Court at that time, officially initiated na yung impeachment case, kaya bawal na ulit yung impeachment complaint for 1 year. Pero noong February 2025, ang ginawa ng House of Representatives ay nagpasa sila ng articles of impeachment papunta sa Senado at yun yung nandoon sa Senado ngayon at yun yung mukhang gusto nilang buhayin. Dahil sinasabi ni Sen.
at wala kayong jurisdiction na mag-take cognizance. Kung tatandaan po natin, consistent itong administrasyon na ito sa paglabag ng konstitusyon. Dahil itong Magnificent Seven na ito na nagsampa ng kaso ng indirect contempt laban sa Senate President na si Vicente Soto III, ay sila rin yung nagsampa ng kaso doon sa House of Representatives noong mga nakaraang linggo na hinarang ng House of Representatives Secretary General. Yan po ay illegal at labag sa ating konstitusyon. Ngayon, ang administrasyon na ito gusto ulit lumabag ng konstitusyon. Ang ating legislatura gusto ulit lumabag ng konstitusyon. Bawal na bawal po iyan. Nagkakampi na po ang executive, ang Senado at ang House of Representatives para pag walang bisa nila ang mga check and balances na nasa konstitusyon. Tandaan po natin, ang dapat na magbantay sa executive ay ang Senado at ang House of Representatives. At ang nagbabantay sa lahat sa kanila ay ang Supreme Court. Hindi natin pwedeng buwagin ang future na checks and balances sa ating konstitusyon. Ano po yung inaasahan po natin na mangyayari pa po kay Senate President Duterte? Inaasahan natin na mangyari sa kanya ang nangyari rin sa kanyang lolo. Dahil doon sa kaso na iyon ay na-convict ang kanyang lolo, pinagbayad ng multa. Dito sa kaso na ito, mataas ang aming kumpiyansa na mangyayari din ang parehong fate kay Vicente Soto III this time, at ipinagdarasan namin na siya ay magbayad ng multa o kaya ay makulong. Ito raw po ay bahagi ng paghahanda sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malaki po itong gagampanan na role ng Senate President sa pagtalakay sa impeachment. Kung naghahanda ang Senate President, huwag kang maghanda sa pamamaraan na hindi tama. Gawin mo lang ang tama para hindi ka makasuhan, Senate President Vicente Soto III. Hindi pwede nagarapalang linalabag ang ating konstitusyon ng sunod-sunod ng administrasyon na ito at ang kanilang mga kakampi sa loob ng Senado at House of Representatives. Ito po rin na raw po kayo na isa sa DPS at nais raw po ninyo na makuha ito nga pong simpatsya ng mas nakararami, especially ito nga pong mga supporters ng Duterte bilang paghahanda raw po para sa pagtakbo if ever dito nga po sa mas mataas na siguro peso sa 2028 or What? What are you talking about? Ang tanging pinaghahandaan ko lang ay para itama ang lahat ng kamalian at katiwalian sa ating bansa. Ang tanging kakampi ko lang ay ang konstitusyon at ang taong bayan. Basta mali, basta labag sa konstitusyon, ako ay kakampi ng mga inaapi. Tandaan ninyo, kahit sino man ang aking katapat, lalabanan natin yan. Huwag na huwag lang kayong magnakaw ng pera ng taong bayan at huwag nyo apihin ang mga Pilipino dahil nakatayo si Atty. Harold Respicio sa gitna at hindi papayag na magpatuloy ang inyong pag-aabuso. meron po ba kayong plano naman na tumakbo sa higher position at sa 2028 election? Hindi ko iniisip ang plano ko na tumakbo dahil sa ngayon pala ang dami ko nang tinatakbuhan ng ex-girlfriend. Ngayon, ang pinaplano ko lang ay para panagutin ang lahat ng tao na gumagawa ng katiwalian sa ating bansa. Obligasyon po natin yan bilang public servant, obligasyon natin yan bilang abogado, at obligasyon natin yan higit sa lahat bilang mamamayan. Natutukan pa raw po ba ninyo? Ito nga po rin naman sa dahil po mas visible pa raw po kayo dito nga po sa national cinema theater. Natututukan ko ang lahat ng aking gawain sa Reyna Mercedes. At kaya nga po sa buong Pilipinas, kami lang ang nakikita ninyong pinaka-aktibo doon sa social media. Lahat ng session namin ay live, lahat ng committee hearings namin ay live, at kami ang pinaka-aktibo na makinig at gawing inquiry at investigasyon lahat ng reklamo ng aming mamamayan. Sa katunayan nga po, every week, pabalik-balik ako dito sa Manila para mag-attend sa aking national obligations dito sa Manila at sa aking local obligations naman sa Isabela. Every time makakaasa po kayo aking mga kababayan dyan sa Reyna Mercedes, wala pong trabaho ang pinapalagpas ni Harold Respicio. Adik po ako sa trabaho. Ayoko ng tamad. Kami rin po mismo ay witness sa dito nga po sa session po ninyo at sa trabaho po ninyo at saan po sa mayari na Mercedes. Ating mga kababayan sa buong Pilipinas, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng lakas sa amin at pagyakap nyo sa amin.
ipaglaban ang inyong kalayaan at para buwagin natin ang lahat ng mga pasimuno ng katiwalian sa ating bansa. Tandaan po natin, obligasyon po natin na komprontahin lahat ng kamalian na kanilang ginagawa para po hindi magpatuloy ang kanilang pag-aapi sa atin. Makakaasa po kayo na hanggat tayo ay nagkakaisa, hindi po kayo iiwan ni Atty. Harold Crispicio at ang kanyang grupong Magnificent Seven. Nakasama sila Atty. Ferdinand Topacio, Mike Defensor, Congressman Jean Paras, si Cathy Binan, Atty. Virgilio Reyes. Marami pa pong iba. Kakampi po namin ang buong Pilipinas. Basta ang hinaing natin ay malaman ang katotohanan at tapusin ang lahat ng katiwalian, tayo po ay magsama-sama hanggang sa uli. Huwag po tayong sumuko. Ang dapat kasi sa'yo, Tuta Soto, bago ka sana nagsalita, kumuha ka ng advisor na abogado mo para alam mo yung sasabihin mo, hindi yung babanatan mo na kaagad yung Korte Suprema na akala mo kung sino ka nang magaling. Ayan, nako.